Sa loob ng Song Family Hall, itinuro ng elder ang isang bahagi ng mapa at seryosong nagsalita. Sinabi niya na yun ang lugar na kanilang pupuntahan sa pagkakataong ito. Pagkatapos maibigay ang direksyon, ipinagkatiwala na niya ang natitirang gawain sa kanila. Kasabay nun, masayang tumayo si Song Yan. Ipinaliwanag ni Wang Sheng ang plano sa harap ng lahat. Dahil higit sa 20 ang sasama sa misyon, hinati niya ang grupo sa 5, at bawat isa ay may leader. Sina Song Yan, Uncle Yu, at siya mismo ang mangunguna, at magpapadala rin sila ng 2 eksperto upang tiyakin ang kaligtasan ni Song Yan. Dagdag pa niya, kailangan nilang sundin ng maayos ang mga utos at iwasan ang pabigla-bigla na kilos upang mabawasan ang panganib. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, agad silang humingi ng tulong. Sa huli, buong kumpiyansang sinabi ni Wang Sheng na anuman ang mangyari, poprotektahan niya si Song Yan sa abot ng kanyang makakaya. Dahil dito, kinilig naman si Song Yan sa sinabi ng kanyang minamahal. Matapos sinabi ang plano, tumingin si Wang Sheng sa iba pang kasamahan at malamig na nagsalita. Sinabi niya na pagdating sa kanila, kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, wala siyang balak magbantay sa lahat, bawat isa ay dapat umasa sa sariling lakas kung nais nilang mabuhay sa misyon. Pagdating sa Thousand Jedi, sabay-sabay silang pumasok. Habang naglalakad, hindi mapigilan ni Song Yan ang mag-isip. Naalala niya ang bilog na iginuhit ng elder sa mapa, yun daw ang lugar kung saan posibleng naroon ang kanyang ama. Dahil dito, nagsimulang umasa si Song Yan na baka buhay pa ang kanyang ama at may alam ang mga elder tungkol dito. Sinabihan ni Wang Sheng si Song Yan na huwag maingay, dahil para sa kanya, mas mabuti na malinaw ang direksyon nila dahil hindi na nila kailangang mag-aksaya ng oras sa pag-iwas o paglihis ng landas. Sa halip, mas may pagkakataon silang kumilos ng maayos at planado. Habang naglalakad ang grupo, napansin ng ilan ang pagiging malapit ni Wang Sheng at Song Yan. Sa paningin ng iba, tila napakaganda ng samahan nilang dalawa, halos parang hindi mapaghiwalay, dahilan para kiligin ang mga itlog nila. Ngunit hindi lahat ay natuwa, si Li Jiang na hindi maiwasang mainggit, at kitang-kita sa kanyang reaksyon ang pagkainis habang pinagmamasdan ang dalawa. Sa sobrang selos at inis, hindi na napigilan ni Li Jiang ang sarili, galit na galit siya habang iniisip na bigla na lang sumulpot si Wang Sheng, napakalapit pa nito kay Song Yan, at ngayon ay siya pa ang nagbibigay ng utos, para kay Li Jiang, hindi ito katanggap-tanggap. Sa kanyang pagka-distract at galit, hindi niya napansin ang panganib, bigla siyang sinalakay ng mga insekto, dahilan para magpanik siya at mapasigaw, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Dahil sa nangyari, hindi napigilan ni Wang Sheng ang magalit. Galit na galit niyang pinagsabihan ng mga kasama, lalo na ang mga hindi nakinig sa kanyang babala na huwag basta-basta humawak ng kung ano-ano. Para sa kanya, malinaw na ang destinasyon nila ay nasa harapan lang, pero dahil sa kapabayaan ng iba, nagkagulo pa sila. Kasabay nun, pumunta ang kasama ni Li Jiang at binigay niya ito ng lunas. Dagdag pa ng ating bida, pinamukha niya sa kanila ang pagkakaiba ng antas, habang ang mga malalakas na grupo tulad ng Royal Family at Palace of Triumph ay naghahanap ng mas mahalagang lugar, sila naman ay pabigla-bigla at walang direksyon. Dahil dito, laking gulat ng grupo sa kanilang narinig. Pinakalma ni Song Yan si Wang Sheng, at malambing siyang nakiusap na huwag muna itong magalit at mag-relax lang, sa kanila dahan-daang suriin ang paligid. Dahil sa lambing ng kanyang pananalita, wala nang nagawa ang ating bida kundi ang huminaon. Pagkalayo nila, nagkatinginan silang dalawa, at bigla na lamang silang natawa sa isa't isa. Napaisip si Wang Sheng habang pinagmamasdan ang paligid. Napansin niyang kakaiba ang lugar, hindi ito tulad ng ibang napuntahan nila. Ang enerhiya sa paligid ay napakasariwa at mas malakas kumpara sa karaniwan, na para bang may espesyal na katangian ang lugar na ito. Dahil dito, napatanong siya sa sarili kung ano ba talaga ang nangyayari at kung may lihim bang tinatago ang lugar na kanilang napasukan. Kasabay nito, ginamit ni Wang Sheng ang kanyang kakayahan upang suriin ang paligid sa pamamagitan ng kanyang pandama. Nararamdaman niya na kakaiba ang galaw ng mga nilalang sa lugar, tila mas aktibo at sensitibo ang mga ito, na parang may malakas na enerhiyang nakakaapekto sa kanila. Dahil dito, napaisip siya na maaaring may mas malaking presensya o nilalang na naninirahan sa lugar, kaya nagiging ganito ang reaksyon ng mga insekto sa paligid. Sinabi ni Song Yan na pakiramdam niya ay naroon lang sa paligid ang kanyang ama at ang iba pa.
Ngunit nalilito siya dahil wala naman siyang nakikitang kahit ano, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, pinakalma siya ni Wang Sheng at sinabing huwag mag-alala, dahil nararamdaman din niya na may kakaibang presensya sa lugar. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nagkaisa ang lahat upang labanan ang ating bida. Nagtanong din sila kung ano ang kanilang natuklasan, ipinakita nito ang kanyang paghamak sa pamilya ni Song Yan, na tila minamaliit ang kanilang kakayahan. Sa kabila ng tensyon, nagbiro pa si Wang Sheng at sinabi na bigo ang malaking pamilya ni Song Yan. Sa kanya pa birong pinuri si Song Yan at sinabing tanging si Uncle Yu lang ang makakatulong dito. Hindi pa siya tumigil at lalo pang nang asar, kunwari nagpapakita siya ng pagmamahal kahit magulo ang sitwasyon, hanggang sa umabot pa sa pagbibiro na pakakasalan niya si Song Yan balang araw. Dahil dito, umarte ng magaling si Song Yan, para mahulog ito sa kanilang patibong. Lalong nainis ang kalaban at hindi na napigilan ang galit nito. Agad niyang tinutukan ng sandata si Wang Sheng at mariing pinagbantaan na huwag itong kikilos at sumunod na lamang. Idinagdag pa niya na kapag nakalabas siya, pakakasalan niya si Song Yan, at kung magtatangka si Wang Sheng ng kahit anong panlilinlang, sisiguraduhin niyang hindi na ito makakaalis doon habang buhay. Nagpintig ang tenga ni Song Yan sa narinig niya at naghanda na ito upang umatake. Pinigilan ni Wang Sheng si Song Yan at siya na mismo ang humarap sa kalaban. May kumpiyansang sinabi niya rito na kung gagamitin lang si Song Yan bilang kasangkapan, pwede naman itong gawin ang gusto nito sa kahit sino, hindi siya papayag na tratuhin ito ng ganoon ang kanyang minamahal. Ngumisi naman ang lalaki, sabay sabi na isang hamak na babae lamang si Song Yan at tungkulin itong magsilbi sa pamilya. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagulat ang lalaki, dahil dumating ang ama ni Song Yan habang nakahanda na itong umatake gamit ang kanyang Yuanhan spirit, at sinabi niya na wala nga raw itong karapatan na insultuhin ang kanyang anak. Kasabay nito, dali-dali na siyang umatake, dahil dito, napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng hangal habang iniiwasan niya ang mga atake nito. Nang makaiwas ito, napangiti ang hangal dahil nakakuha ito ng butas sa atake ng ama ni Song Yan, kaya naman dali-dali siyang umatake ng kanyang espada. Wala naman pakialam ang ama ni Song Yan sa ginawa niya, kaya walang hirap niyang hinawakan ang sandata nito, at mabilis niya itong winasak. Dahil doon, nagsimula ng matakot ang hangal sa kanyang kalagayan. Pagkatapos nun, kumilos na ang ama ni Song Yan, at binigyan niya ang hangal ng isang solidong suntok sa kanyang pagmumukha, hanggang sa tumilapon ito ng napakalakas. Pinakilala sa eksena na si Song Hongde, ang pinuno ng pamilya Song, na may kasamang napakalakas na Yuanhan spirit na kilala bilang 9-star Soul Zuan Ice Jade Armor Rhinoceros. Buong autoridad niyang hinarap ang kalaban at malamig na nagtanong kung ano ang sinabi nito at kung kaninong dangal ang tinutukoy nito. Dahil dito, wala na lamang nasabi ang hangal, at paputol-putol niya na lang nasabi ang family head. Sa sandaling yun, hindi napigilan ni Song Yan ang kanyang emosyon at napaiyak siya habang tinatawag ang kanyang ama. Agad siyang tumakbo at niyakap ito, parang bata na matagal na nang ulila sa kanyang ama at ngayon lang muling nakaramdam ng seguridad. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama at hinaplos ang kanyang ulo, sinabi nito na pinabayaan niya ang kanyang anak at nagtiis ito sa hirap. Ibinunyag din niya na bago siya umalis, iniutos niya sa iba na alagaan si Song Yan, ngunit malinaw na nabigo ang mga ito. Nagsalita si Wang Sheng na ang grupo ng mga kalaban ay hindi lang nagkamali, kundi lalo pang lumala ang ginawa nila. Ibinunyag pa niya na pinalitan nila ang orihinal na kaluluwa ni Song Yan kapalit ng isang 6 na bituing ice turtle, at ginamit pa siya bilang isang kasangkapan para sa pakikipagkasundo. Hindi lamang yun, handa pa raw nilang isugal pati ang buhay nito. Dahil dito, napatulala si Song Hongde at hindi makapaniwala sa kanyang narinig, habang mariing kinumpirma ng kanyang anak na totoo ang lahat ng sinasabi ng ating bida, kaya sa ganun, naiyak na lamang si Song Yan sa kanyang naranasan. Nagalit ng sobra si Song Hongde, sinabi niya na ilang taon lamang siyang nawala, ngunit sa panahong yun ay nagawa pang apihin ang kanyang sariling anak. Napagtanto niyang masyado siyang naging mabait noon, kaya ngayon ay hindi na siya magdadalawang isip na paslangin ang mga ito. Sa isang iglap, naglabasan ang kanyang tauhan sa paligid, at mariing ipinahayag ni Song Hongde ang kanyang hatol. Lahat nga raw sila ay kailangang mamatay. Pagkatapos nito, labis na natakot ang hangal dahil isa-isa na silang pinapatumba, kahit pa isa siyang master ng 8 kaharian,
napagtanto niyang wala siyang laban sa mga 8 realms na matagal nang nagsanay. Habang pawis na pawis at nanginginig, unti-unti niyang naunawaan na wala na siyang pag-asa na manalo sa laban na iyon. Malamig na nagsalita si Song Hongdae at ipinakita ang kanyang paghamak sa kalaban. Sinabi niya na kahit gaano pa kataas ang antas ng kanilang kapangyarihan, para sa kanya ay wala silang halaga at hindi karapat-dapat banggitin. Napansin din niya ang katapatan ng ating bida sa kanyang anak, ngunit agad niyang pinuna ito at tinawag na mababang uri na hindi dapat lumapit o humawak sa kanyang anak. Ipinahiwatig pa niya na parang isang palakang nangangarap makuha ang isang sisna, isang bagay na hindi nito kailanman mararating. Ngunit sa kabila ng kanyang malamig na ugali, nagbigay siya ng isang pagkakataon sa bida, papayagan niya itong mabuhay bilang kapalit ng pagprotekta nito sa kanyang anak. Napalingon ang ating bida nang marinig ang alok ni Song Hongdae. Malamig nitong sinabi na pakakawalan niya ang kanyang anak kapalit ng kayamanan at marangyang buhay, basta't lumayo na ito at huwag nang magpakita muli. Nagulat si Song Yan at agad na sinubukang ipaliwanag na hindi ganoon ang sitwasyon, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at iginiit na ginagawa niya yon para sa ikabubuti nito. Sa halip na matakot o magdalawang isip, ipinakita ni Wang Sheng ang kanyang kumpiyansa at sinabi na sobra ang tingin ni Song Hongdae sa sarili nito. Binalaan pa niya ito na kung tatanggapin siya sa pamilya Song, hindi niya ito ituturing na kalaban, ngunit kung hindi, pagkatapos nilang umalis sa Thousand Jedi, magiging kaaway siya ng buong pamilya Song. Nagalit si Song Hongdae sa mga sinabi ng ating bida at sinaway ito, sinasabing huwag itong magsalita ng sobra dahil hindi nito alam ang panganib na kinakaharap. Pinrotektahan niya ang kanyang anak at mariing ipinahayag na kung nais nitong pakasalan ang kanyang anak, kailangan muna nitong lampasan siya. Kasabay nito, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at naghanda na ito na umatake. Napaisip ang ating bida habang naghahanda na rin siya sa laban, ramdam niya na hindi basta-basta ang kalaban, mas malakas ito at punong-puno ng matinding killing intent. Pagkatapos nito, dali-dali na ding umatake si Song Hongdae ng kanyang Yuan Han Spirit, ngunit hindi natinag ang bida. Pinakawalan din niya ang kanyang Yuan Han Spirit at damaloy ito patungo sa kanyang kamao. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang umalingaungaw sa paligid. Sa kabila ng lakas ni Song Hongdae, nagawa pa ring salagi ni Wang Sheng ang atake nito, dahil dito, nasira ang kanyang damit, at napaatras din ito ng napakalayo. Napabuntong hininga ang ating bida dahil nagawa niya nga raw pigilan ang atake nito. Nagulat si Song Hongdae sa nangyari, hindi niya akalaing kayang salagin ng isang batang nasa mababang level ang suntok niya gamit lang ang lakas ng katawan. Sa isip niya, napagtanto niyang magiging malaking problema ang bida sa hinaharap, kaya kailangan na niya itong tapusin agad. Samantala, kahit sugatan ng ating bida napatawa pa ito, hinamon niya si Song Hongdae, kung gusto nitong labanan gamit ang kamao, susunod siya sa gusto nito. Hindi naman nakahimik dito si Song Hongdae. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang lumitaw ang napakaraming bilang ng mga insekto sa paligid ng ating bida. Sarkastiko pa niyang sinabi na tignan nga raw ni Song Hongdae ang kanyang gagawin. Sinabi pa niya sa hangal na huli na ang lahat para sa kanya, dahil dito, unti-unti nang kinakain ng mga insekto ang katawan ng hangal, hanggang naging buto na lamang ito. Dahil dito, nagsimula ng mag-alala si Song Hongdae. Kaya dali-dali niyang sinabihan ang kanyang mga tauhan na umatras na. Nag-alala naman ng sobra si Song Yan sa kalagayan ng kanyang minamahal. Mula sa baba, mas lalo pang dumami ang insekto at naging mistulang baha sila sa sobrang dami, habang si Wang Sheng ay nakatayo lamang sa gitna nila. Hindi na napigilan ni Song Yan ang kanyang emosyon, napaiyak siya habang sumisigaw ng pangalan ni Wang Sheng, kitang-kita ang takot at pag-aalala sa kanyang mukha. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang ating bida, kahit sugatan at duguan, ngumiti pa rin siya, ipinapakitang hindi siya basta sesuko. Samantala, nagsimulang makaramdam ng pagsisisi ang ama ni Song Yan. Napagtanto niyang mali ang kanyang naging desisyon at hindi niya lubos na naunawaan ang tunay na pagkatao ng bida. Habang umiyak, ipinagtanggol ni Song Yan si Wang Sheng, sinabi niyang hindi ito masamang tao at lahat ng ginawa nito ay may dahilan. Ikinwento rin niya na noon, hinabol siya ng 5 malalaking pamilya, ngunit natalo niya ang lahat. Kalaunan, napagtanto ng mga tao na kaya siyang kausapin at hindi siya walang habas na pumapatay. Dahil dito, unti-unting natauhan ng ama ni Song Yan at nakita ang kanyang pagkakamali.
Sa kabutihang palad, nanlaki ang mga mata ni Song Yan nang makita niyang buhay pa si Wang Sheng. Samantala, tila wala namang pakialam si Wang Sheng sa nangyari, sa halip, kalmado niyang inutusan ang mga insektong parang langgam na pulutin ang mga nahulog na gamit sa lupa, na para bang normal lang ang lahat. Pagkatapos, ngumisi pa siya at mahinahon niyang kinausap ang patriarch, kung pwede na ba silang mag-usap ng maayos. Pagkatapos, agad na nilapitan ni Song Yan si Wang Sheng at hinawakan ang kanyang kamay, halatang nag-aalala sa kalagayan nito. Dahil dito, nagtanong ang ating bida ng may bahagyang ngiti ngunit seryosong tono, kung may saysay pa ba ang mga mabubuting bagay na ginagawa nila. Napaluha si Song Yan habang sumasagot, at buong puso niyang sinabi na oo, mahalaga at may kabuluhan pa rin ang kabutihan. Napaisip si Song Hongde sa nasaksihan niya, hindi niya inaasahan ang nangyaring sitwasyon, lalo na ang tila pagiging kampante at kontrolado ni Wang Sheng sa gitna ng lahat. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa, nagsimulang magduda ang patriarch sa totoong intensyon ni Wang Sheng, nagtaka siya kung bakit tila pinipilit nitong mapalapit kay Song Yan, at kung may mas malalim pa ba itong balak. Samantala, nangako si Song Yan na sasabihin niya ang buong katotohanan. Dahil dito, napabuntong hininga na lamang si Song Hongde. Ngunit bago pa man lumalim ang usapan, ngumisi si Wang Sheng at mahinaong nilinaw sa patriarch na wala siyang masamang intensyon, gusto lang niyang magtanong kay Song Yan at magpakitang gilas, para sa kanya. Napaisip si Wang Sheng at tila nag-iba ang ihip ng hangin, napagtanto niya na kung una pa lang ay nag-usap sila ng maayos, hindi na sana umabot sa ganitong tensyon ang sitwasyon. Gayunpaman, inamin niyang may pagkakataon pa para magkaayos. Iminungkahi ni Wang Sheng na umakyat sila at pag-usapan ang mahinahon ng lahat. Dahil mas kabisado ni Song Hongde ang lugar, hinikayat niya itong samahan sila ni Song Yan upang linawin ang mga bagay. Bilang kapalit, tiniyak ni Wang Sheng na makakaalis silang lahat sa Thousand Jedi ng ligtas at walang masasaktan. Ngunit sa kabila ng mahinahong alok na ito, may ibang iniisip si Wang Sheng. Sa kanyang isipan, plano niyang kumuha ng impormasyon mula kay Song Hongde, lalo na't alam niyang mas marami itong nalalaman kaysa kay Song Yan tungkol sa lugar. Tahimik namang tumingin si Song Hongde, bakas sa mukha ang pag-aalinlangan, ramdam niya na hindi basta-basta ang binatang kaharap niya, at tila may mas malalim pa itong pakay kaysa sa ipinapakita nito. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na sila ng kampo ng Song family sa Thousand Jedi at nagsimula ang seryosong pag-uusap nila. Diretsahang tinanong ni Wang Sheng kung ano ba talaga ang pakay ng lahat sa pagpasok sa lugar na yun. Binanggit niya na kung pera at kayamanan lang ang dahilan, malamang ay wala nang gaanong natira matapos ang paglipol sa pamilya Lin, kaya malinaw na may mas malalim na dahilan. Dahil dito, napaisip ng husto si Song Hongde, halatang nagulat siya sa sinabi ni Wang Sheng, lalo na nang banggitin nito ang isang bagay na may kinalaman sa kalooban ng unang pinuno ng Lin family. Sa puntong yun, naging mas seryoso ang aura ni Wang Sheng at mariin niyang ipinahiwatig na mas mabuting sabihin na ang katotohanan, ramdam ang bigat ng sitwasyon habang hinihintay niya ang sagot ng patriarch. Pagkarinig nito, umubo ng bahagya si Song Hongde at inamin ang katotohanan. Ayon sa kanya, may isang lambak sa loob ng teritoryo ng Lin family na nagtatago ng mga hindi maisip na lihim, mga teknik na nakaukit mismo sa pader ng bundok. Dagdag pa niya, naroon din ang mga iniwang, kalooban, o pamana ng mga dakilang martial arts masters, na malaking tulong sa pagpapalakas at cultivation ng sinumang makakakuha nito. Dahil dito, napaisip si Wang Sheng at nagtanong kung anong araw ang sekreto nito. Sa isip naman ni Wang Sheng, bumalik ang alaala ng isang babae sa kanyang panaginip, isang misteryosong babae na nagtatanong sa kanya noon, naalala niyang wala siyang alam sa cultivation, kaya kung ano lang ang alam niya tungkol sa survival at laban ay galing lamang sa mga nabasa niyang nobela. Sa puntong yun, mas naging malinaw kay Wang Sheng na ang impormasyong ito ang susi, at posibleng ito rin ang dahilan kung bakit napunta siya sa mundong ito. Inamin ni Song Hongde na yun na ang buong nalalaman niya at humingi pa siya ng paumanhin sa mga naunang nangyari. Ipinasa niya kay Wang Sheng ang desisyon kung ano ang gagawin sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ng ating bida na para kay Song Yan, handa na niyang palampasin ang lahat, ngunit bago matapos ang usapan, nagbigay siya ng babala sa patriarch tungkol sa iniinom nitong tsaa. Ayon kay Wang Sheng, hindi man ito lason, may taglay itong sobrang dami ng heavy metals, sa umpisa, parang simpleng, init lang ang epekto sa katawan, pero kapag tumagal at patuloy na ininom,
maaari itong magdulot ng kamatayan. Dahil dito, biglang nagulat si Song Hongdae, habang hawak ang tasa, tila ngayon lang niya napagtanto ang panganib na matagal na niyang kinakaharap. Kasabay nun, kinausap ni Wang Sheng si Song Yan ng pribado at may seryosong tono. Sinabi niya na kapag naabot nito ang ika-6 na antas, tuturuan niya ito kung paano palakasin ang kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Song Yan at tinanong kung naniniwala ba ito sa kanya. Walang pag-aalinlangan, agad namang sumagot si Song Yan na naniniwala siya, buong puso at walang duda. Gayunpaman, tila may gusto pa siyang sabihin ngunit nag-atubili, nahihiya at naguguluhan. Hindi niya agad mailabas ang kanyang iniisip, lumapit si Wang Sheng at marahang nagsalita, pinakalma siya at hinikayat na magtiwala, hindi lang sa kanya kundi pati sa sarili niya. Sa sandaling yun, namula si Song Yan habang magkahawak ang kanilang mga kamay, sa gitna ng kaguluhan at panganib, nabuo ang isang tahimik ngunit malalim na ugnayan sa pagitan nilang dalawa.